June 16, 2026, nangyari ang pananaksak ng isang 14 na taong gulang na grade 8 student sa silid-aralan ng mga grade 5 students sa isang private school sa General Trias, Cavite. Matapos ang pag-atake, 7 ang naiulat na sugatan. Base sa angulo, mukhang kuha ang video ito ng isang CCTV camera. Makikita rito na habang nakaupo ang ilang mag-aaral, isang estudyante ang pumasok ng silid-aralan at sinimulang manaksak ng mga nakaupong mag-aaral. Dahil masela ng video, hindi na namin ito ipapakita. Pero sa loob lamang ng 30 seconds, 7 estudyante ang sugatan. Sa ginawang investigasyon ng General Trias Cavite Police, nalaman na isang transferee ang suspect. Upon investigation, ito po palang bata, she was diagnosed to be suffering from a mental disorder, depressive behavior. Isang kutsilyo ang ginamit ng bata na naipuslit niya papasok sa paaralan. Agad na isinugod sa ospital ang 7 biktima. Habang ang estudyanteng nanaksak, isinailalim sa medical at psychological evaluation ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO. She is now committed to a mental institution na ilagay na po siya. Sinubukang kuhanan ng reporter's notebook ng panayamang eskwelahan. Pero tumanggi silang humarap sa kamera. Pero sa isang mensahe na kanilang ipinadala, sinabi nilang nakatuon sila sa pagpapalakas ng mga hakbang para sa kaligtasan at seguridad sa loob ng paaralan. Habang patuloy na tinutugunan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral at iba pang naapektuhan ng insidente. 3 araw matapos ang pananaksak sa General Trias, Cavite, June 19, 2026. Isang grade 11 student ang nanaksak din ng kapwa grade 11 student sa loob ng isang public high school sa Cavite City. Sa ginawang investigasyon ng Cavite City Police Station, bago mangyari ang krimen, makailang ulit daw na pinuntahan ng suspect na itatago namin sa pangalang Paulo, ang classroom ng biktima na si Jerry, hindi niya rin tunay na pangalan, na noon ay nasa ikalawang palapag ng senior high school building. Nung a day kasi before the incident, nagkaroon ng hamunan Nasa messenger nila, nasa text nila sa cellphone, suntukan tayo. Sa ikatlong pagbalik ni Paulo, dito na raw niya inabutan ang biktimang si Jerry. Ang pagtatalo ng dalawa, nauwi sa pisikalan. Doon na po sila nagkaroon ng suntukan sa lobby, sa labas ng classroom. Na overpower siya, yung the time na kinuha na niya yung kutsilyo. Binunot yung kutsilyo at kung sino na lang matamaan, unfortunately natamaan nga yung kasuntukan niya isa. Kuha ang larawang ito sa mismong stabbing incident. Makikita na may mga estudyante na tila pinipigilan pa ang suspect na sa mga oras na yon ay may hawak pang kutsilyo. Mabilis na isinugod sa ospital ang biktima. Pinuntahan ng reporter's notebook ang pinangyarihan ng krimen. Mismong nangyari po yun sa kabilang building po. Sumunod na building dyan po sa unang building. Na-recover ng mga pulis ang kutsilyong ginamit ng suspect. Mahigpit naman po ang safety sa school. Actually po meron silang mga CCTV dyan, may gwardiya po tayo, nag-check naman po. Sa dami rin po kasi ng estudyante dyan, medyo nahihirapan po siguro yung gwardiya natin. At sa investigation po is itinago talaga nung suspect yung kanyang kutsilyo po. Dahil 18 anyos na ang suspect at hindi na maituturing na Children in Conflict with the Law o CICL, dinakip siya ng mga pulis. We charged the suspect for frustrated homicide. Nasa prosecutor's office na po ang kaso nito. Sa Cavite City Police Station, nakakulong ngayon ang suspect. Nagpaunlak siya ng panayam sa amin pero hiniling niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Doon po yung nag-away po kami. Binugbog po nila ako. May dala po ako nun na kutsilyo. Wala na po akong masabihan na iba. Ako lang po talaga yung po. Kaya dinala ko po para po protection po sa sarili ko po. Paano mo siya naipasok? Habang po maraming tao, nakisabay po ako. Samantala, natuntun namin ang biktimang si Jerry.
na kasalukuyang nagpapagaling ng mga tinamong sugat. Yung unang saksak niya po sa akin dito sa kaliwang kamay ko po. Kasi yung pangalawang saksak niya po dito sa kanang kamay ko na po. Kasi yung pangatlong saksak niya po dito sa likod ko po. Kasi yung pang-apat dito din po. Natakot din po sa buhay ko. Kasi po, first time ko po yun na masaksak po. Blanco na ko, ma'am. Hindi ko na po alam. Nanginginig na ako nun, ma'am eh. Wala sa hinagap ko po na mangyayari sa anak ko yun, ma'am. Dahil sa nangyaring insidente, hiniling ng magulang ni Jerry na mas higpitan sana ang seguridad sa mga eskwelahan. Panatilihin po nila lagi ang seguridad ng mga bata. Dagdagan po nila ng mga bantay. Kasi po, ma'am, sa totoo lang, ang apektado po magulang pag may nangyari sa mga anak. Sana po, wag na pong tumulad din sa amin yung ibang mga estudyante. Iiwas na po talaga sa away po. Kumbaga, okay lang po maging duwag. Wag lang ulit maranasan to.